Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Medyo tahimik nung nakaraang linggo si PBBM tungkol sa isyu nitong sabungero, mga nawawalang sabungero. Pero nagmamasid, nagmamanman lang pala ang ating mahal na Pangulo at ngayon nagbitaw ng salita na walang sasantuhin kahit sino pa man, kahit artista pa yan o malaking tao sa lipunan ay kailangang imbestigahan at panagutin. Para sa video ay narito sa iyong araw para sa unang video at sa pangalawang video clip ay kurtesi sa atin ng UNTV. Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na, kumilos na. Wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang pong maimbestigahan na mabuti. Nakakaiyak na pasabog na walang sabungero, isang pamilya, isang bangungot. Pero ang ating Pangulo nagsalita na. Alam mo yung pakiramdam na nagpaalam lang saglit, nagpaalam lang para sa isang laban, pero hindi na bumalik. Wala kang katawan na ililibing, wala kang malinaw na sagot, wala kang hustisya. Pero teka, baka ito na ang hinihintay mong liwanag sa dulo ng madilim na kwento. At dito, kumilos si Pangulong Bongbong Marcos. Oo, hindi na ito simpleng investigasyon. Ito'y direktiba sa mismong Pangulo. Malalimang pag-iimbestiga, ika nga ni Palace Press Officer Claire Castro. Sabi ng DOJ, may 4 na testigo na pwedeng magsalita, pero hindi pa ito sapat. Kailangan ng larawan, video, pruweba. Kailangan ng totoo at matibay dahil alam ng lahat, laban ito sa mga makapangyarihan. Laban ito sa sistemang matagal ng tahimik at posibleng umabot hanggang Supreme Court ang impluensya ng grupong ito. Okay, so mga kababayan, itong nabanggit na 4 na testigo ay walang kakwenta-kwenta yan dahil baka wala lang yan ni Inchik ng Chikwa. Yung 4 na bagong testigo, si alias Tutoy mismo, si Patidungan. Si Patidungan ang nagsabi na yung 4 na yan ay mga ano niyan, mga tauhan niya yan, at yan ay ginamit ni Mr. Chikwa na laban sa kanya kapag magtestimonya yan. Kaya hindi na yan tinanggap ng DOJ yung 4 na testigo na yan, kasi mismo si Patidungan, si alias Totoy mismo ang nagsabi na nakatira yan kay Inchikwa. Inchikwa na lang yung tawag natin. At yan ay pakawala lamang para sirain ang mga testimonya ni alias Totoy pagdating na sa investigasyon. Kaya ang pangalawang testigo ngayon ay yung ano daw yung nag-dismember, yung naghihiwalay ang nag-dispose. Merong doong isang ano daw sa Taal, may-ari ng palaisdaan na mismo yon ang nilalapitan ng mga iskalawags para doon daw itapon. At siya yung nagtapon. At yun ang kukunin ni Tutoy, ni alias Tutoy na testigo. Binayaran niya daw at nakuhang tumistigo ito dahil lahat naman ngayon ng mga ibabayaran mo muna bago titistigo. At hindi na rin ito makulong dahil sa witness na siya. Kasi kung hindi siya mag-witness ay ipakulong siya, aarestuin siya dahil isusumbong din siya ni alias Tutoy na siya yung talagang nag-dismember. Ang hirap yung kanilang yung ginawa nila sa katawan ng tao. Mahirap, sabi ko nga, gawain ng embalmer ang ganong pag-dismember nila sa katawan ng tao. Kaya merong bagong ngayon, testigo, hindi pa nagsalita, baka hindi marunong magsalita yun yung tauhan ng mga iskalawags na sabi ko ay parang butcher sa babuyan, di ba? Grabe. Kaya ito na ngayon, PBBM nagbigay ng direktiba na talagang kuhulihin at imbestigahan lahat ng puwersa, full force sa paghanap nitong mga culprits. Meron ng 15 ka men in uniform, PNP. Sabi yan ni DOJ Secretary Remulla na na-detain na yung 15 ka
tinuturong pulis na kasama dyan. Kaya kapag meron ng pipiyok dyan, meron ng kakanta at iisa ang ituturo nila, ay wala nang kawala itong hari, itong Diyos ng mga mananabong na grabe. Kunting talo lang, pinaligpit ka agad yung mga mga tauhan niya yun eh. Kasi mga sabungero, sila naman yung naglalaro. Tapos online sabong yan, so napanood yan sa sa internet. Pero meron palang dayaan doon, yun ang doon. Merong dayaan yung chupi-chupi na tinatawag nila. Natalo yata si Inchikwa sa pustahan dahil sa pagchupi ng mga sabungero. Kaya yun ang dahilan mismo, dahil lang sa pera at sabong. Na tila sinasabing, wala na akong gusto, kundi mailibing siya ng maayos. Yan ang umiiyak na panalangin ng isang nanay na ang anak ay isa sa nawawalang sabungero. Pero, paano mo ililibing kung walang bangkay? Paano mo paniniwala ang patay kung wala kang nakitang katawan? Therefore, patuloy silang naglalaban. Tahimik man, pagod man, wasak man, pero umaasa ang bayan, pero tila takot ang katarungan. Ayan, so ngayon sa panahon na ito ay parang nagliwanag na ang dilim sa mga katanungan kung nasaan na yung mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. 4 na taon sila na naghihintay, baka kakatok sa pintuan nila sa isang araw, pero wala talaga dahil sa sabi ni alias Tutoy ay wala na. Lahat daw ay tinapos. Lahat ay tinapos. Hirap sabihin palagi niyang masaratong channel ta dahil sa mga explicit words. Kaya yun nga, sabi ni alias Tutoy, wag na kayong maghanap dahil tinapos na ng Diyos-Diyosan ng sabong ang inyong mahal sa buhay. Nakakalungkot. So ito yung ating pangalawang clip na magpapatunay na talagang kumikilo si PBBM para habulin itong mga lapastangan ng mga taong ito. UNTV, pasok. Binigyan diin ng Malacanang na walang sisinuhin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para matiyak ang hustisya sa kaso ng nawawalang sabungero. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kahit mga kilalang personalidad ay dapat imbestigahan kung may pananagutan sila sa pagkawala ng mga biktima. Tiniyak ng palasyo na determinado ang administrasyon na maibigay ang hustisya sa mga pamilya ng nawawalang sabungero. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sa buhay. Ayan, so finally mga kababayan, talagang inaksyonan ni PBBM ang problemang ito dahil sa ang tagal-tagal na nito. Actually, ang isabong nag-umpisa yan 2019 noong kasagsagan ng COVID. Kasi walang magawa ang mga tao, kaya isabong na lamang, electronics, or itong nasa computer na lang or nasa cellphone, makikita ang sabong. Kaya doon nag-umpisa ang isabong. Panahon yun ni Digong, hindi yung panahon ni PBBM. Pero nangyari ang mga pagdukot ay nasa year 2021. Yan yata yung kakaupo si PBBM dyan, o 2022. Pero walang dyan si PBBM. Hindi sa kanyang panahon humingi ng permit para sa kanyang isabong, kundi sa panahon ni Digong. Kaya sa panahon ni Digong ay parang binaliwala ito eh. Yung NBI noon, iba pa yung director, ay laging nagsasalita na okay, mag-imbestiga kami, pero walang investigasyon dahil nga pinasakan na yung bibig ng kasi mayaman eh. Palaging pera yung pinakikilos ng hari ng mga sabungirong Chikwa. Alright, so mga kababayan, ano sa palagay nyo? Paki-comment sa inyong mga gustong sabihin sa ating comment section para naman malaman ng sambayanan. Ako'y magpaalam na, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-comment sa ating video sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat. Ingat palagi and God bless us.